Alright, so ito na mga kababayan, ito talagang pinakamainit na issue ngayon. Itong kumakalat na statement ni Saldico na si PBBM ay nag-insert ng 100 billion pesos para sa DPWH project. Tarantado talaga, no? Ibinanatan nga ni PBBM ang DPWH eh. Tapos sasabihin niya na si PBBM ang nagpa-insert ng 100 billion para ibigay sa DPWH. Talagang gawa-gawa lamang, no? At mapansin mo kaagad ito na ito'y back up ng kanyang mga kalaban sa politika. Dahil kinabukasan, after magpahayag si Saldico, ay ito na kaagad ang ginagamit ni Marcolita na argumento sa Senado. Banat na banat kaagad si Marcolita na dapat pakinggan yung pahayag ni Saldico. Kasi totoo. Ayan, di ba? Diyan mo mahalata na konektado yung dalawa eh. Kaya sabi ko, kalaban ni PBBM sa politika ay nakaback up kay Saldico. Kasi ang deal niyan, kapag mapaupo nila tong kalaban ni PBBM na siyang maging presidente by 2028, o baka magka-revolusyon itong ngayong Nobyembre, di ba? Kasi yun ang gusto nila na magpulita sila ngayong Disyembre, ay maabsulto lahat itong mga DDS na may kaso. Villanueva, si Escudero, di ba? Digong sa Dahig, Bato de la Rosa, Inday Sara, sino pa? Siya, si Saldico. Lahat yan ay makakawala kapag napatalsik nila si PBBM. Kaya ito'y grand conspiracy ito ng mga kalaban ni PBBM sa politika na malapit nang makulong. Dahil nga sabi ni PBBM ay malapit na kayong makulong, mga magnanakaw kayo. Kaya ito si Ping Lacson ay sinabi na paano mangyari yan. Wala si PBBM sa BICAM at marami doon ang kasama sa pag-appropriate ng budget, di ba? Paano nga ba nangyari yan? Wala sa record na mayroong binigay kay PBBM na 100 billion pesos. Kaya gawa-gawa lang talaga, grabe na tao to, no? Ganun talagang tao, ang hayop kapag masukol na ay kahit ano na lamang ang ginagawa, mga hanggat na parang asong baliw na, kakagat na ng kahit sino itong mga asong ulol. Balik tayo kay Ping Lacson. Pasok na walang property value kasi hindi naman ang gano'n. Wala property value? Wala, there is kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin yung statement niya, then may property value. Pero po yung name of that, sir, nagtutotoo si Pangulo talaga yung nag-insert doon, nagpa-insert na 100 Ang hirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga shares. Why would, I'm not defending the president, why would we insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NET, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Okay. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NET na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NET. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi siya part ng BICAM eh. Ayan, so puwang-puha mga kababayan. Hindi part pala ang presidente sa BICAM. Doon lang siya sa NEP. At sa NEP pa lamang ay pwedeng magpa-insert ang presidente kung gusto niya. Kaya wala ring sa NEP hindi kasama doon si Saldico. Kaya ang nasabi ni Saldico ay sa BICAM sumingit si PBBM, which is maling-mali ayon sa payag ni Ping Lacson. Dahil sa NEP pa lamang ay pwede na doon si PBBM magsingit kung totoo yan. Kaya napakalaking invento lang talaga. Okay, patuloy tayo patuloy tayo sa interview ni Ping Lacson. So dapat sana pa lang, sinabi niya na yung DBM, sinabi niya yung DBCC. Uy, maglagay ka ng 100 billion sa DPWH. And okay, after
assuming na totoong nagpa-insert sa backup, ba't yun hindi po? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Zaldi ko para sana kahit pa Yeah, paano because natanong niyo, sir? si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sa inyo, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin ng propaganda at kung sino-sino yung turo. And we cannot hold him accountable. Tama, Hindi natin tama. sa outside in contempt of the committee because wala siya rito. Ayan, so ang dapat pala gawin ni Saldico, mga ka-Golden Boy, ay mag-take out dyan sa Senado. Mag-take out siya, maganyan. Para lahat ng sasabihin niya ay pakikinggan at hindi magiging chismis. Recorded na ito. I-record yan lahat ng sinasabi niya ng mga confession. Kaya dapat nga, sabi ni Claire Castro, ay umuwi siya dito sa Pilipinas at mag-take out siya sa kay Marcolita kasi nagkausap naman siguro sila, di ba? Sa harap ni Marcolita siya mag-take out dahil parang gutisa lang ito eh. Parang gutisa part 2 eh. Malaki-laking isda nga lang si Saldico. Kaya kapag nandiyan na sa Senado ay talagang mag-isa na siya ng sagot at tanong, di ba? Ng mga tanong. Magigisa siya at diyan natin makikita kung nagsinungaling siya. Kasi kung nagsinungaling ka talaga ay hindi consistent yung mga sinasabi mo at magbago-bago yun. Magbago-bago, mga kababayan. Kaya kung hindi siya mag-take out, ibig sabihin, scripted lang. At sino bang gumawa ng script ni Gutisa? Ay siya din ang gumawa ng script nitong Saldico. Sigurado ako niyan, mga kababayan, 101%. Okay, tapusin na natin itong video. Courtesy sa atin ni Ping Lacson. So, hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy, or Philippine Consulate, at doon siya mag-request na mag-zoom under oath, valid yun. Yes, sumugay mo sila tanong. Invitation nga ako sa kanya. But do you also leak of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap staff lang. that's all under consideration. Paggawa namin ng committee report, mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yan ang sinasabi ko sa kanya, when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailangan meron ka pinangahawakan na maililit mo yung pangalan sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. Nako, ito yung mahirap. Kung wala talagang konkretong ebidensya si Saldico ay hindi niya mai-connect ang pangalan ni PBBM. Kaya magiging chismis lang itong mga sinasabi niya. Yan lang naman talaga ang importante sa mga kaso. Ebidensya lang talaga. Totoo. Kasi kung ganyan-ganyan ka lang, yan ay chismis lang. Hindi ba mga kababayan? Kaya ito yung ginamit kagad ni Marcolita, di ba? Na issue sa Blue Ribbon Committee. Pangalan na naman ni Saldico kasi wala na yung gutisan niya, di ba? Nawala na yung gutisan niya, nagtago na. Si Saldico naman ang ginamit. Pero hindi ko sinabi na si Marcolita ay may ugnayan kay Saldico. Ginamit lang niya yung statement ni Saldico na kasama si PBBM sa mga nag-insert ng 100 billion pesos para sa DPWH. Napakalaging kalukuhan. Hindi si PBBM nga ang nagbulgar niyan ng scam ng DPWH, tapos si PBBM na naman ngayon ang nagbigay ng budget sa DPWH para gawing scam. Napakalaging kalukuhan. Anong iniisip niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Pag-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.